Grabe ang LeBron sa playoffs mga pare ko. Talagang yan yung aasahan mo eh. First quarter pa lang, meron na yan 3 rebounds, 10 assists, 1 steal, 1 block sa game. Nag-shooting pa yan ng 3 to 7 sa field sa loob lang ng 18 minutes mga pare ko. Talagang kay LeBron ang galing ang tempo at early momentum sa Lakers team offense. Nagtapos yan na may 19 points, 8 rebounds, 13 assists, 9 to 15 sa field. Almost triple-double offense, playmaking at defense. Sa overall stats, talagang lumabas yan kay LBJ sa game 1 na to. Effective pa rin nga sa pagiging first option. Isa rin talaga sa gumana at inasahan ng Lakers dyan, itong si Luke Kennard eh. Yan yung X-Factor. May playmaking, ball handling at efficiency sa field at 3. Talagang nag-explode yan. 27 points, 9 to 13 sa field. Perfect sa 3, 5 of 5. Dyan din nag-umpisa ang Lakers uminit. 8 sa first 10 shot attempts, kaya early pa lang gumagana ng efficiency ng Lakers. Starter at second unit, halos 4 na player ngayon sa kanila yung may double digit points, kaya mas naging balance at mataas ang offensive ratings ng mga to. Mukhang totoo rin yung sinabi ng mga analyst na sa oras nga na mag double performance si Ayton sa series na to, may pagkakataon talaga ang Lakers na sumabay. Si Ayton kasi merong 19 points, 11 rebounds, may mismatches kontra kay Segun, pero nakakasabay pa rin naman yan. Nanggaling mismo sa kanila yung second chance points ng Rockets mula sa 23 to 6. Pero hindi nga raw ganun naging effective at efficient ang Rockets kumpara sa Lakers. Meron pang Hachimura na 6 to 10 sa field, 14 points. Si Smart may contribution sa offense to defense, 15 points, 1 steal, 2 blocks. Kaya halos pumasok sa 60% ang field ng Lakers sa overall, samantalang nasa 37% lang ang Rockets. Halos kalahati yung lamang ng Lakers. Nasa 52% ang threes ng Lakers dyan, bumagsak. Sa 33% lang ang Rockets. Kaya halos itong si Red Shepherd lang rin talaga yung sumasabay dyan. 17 points, 5 to 14 sa 3. Inalat lang yan pagpasok ng second half. Halos nakadikit ang Rockets dahil sa second chance points mula sa offensive rebound. Dyan din talaga malakas ang Rockets. Halos 23 points yung nasa second chance points nila. Pero ang problema, hindi sila nakasabay sa efficiency ng Lakers. Si Segun may 19 points, si Amen Thompson may 17 points, si Jabari at Eason may combined 32 points. Halos lahat yan gumagawa lang ng points sa ilalim at paint. Kaya dyan mismo nahirapan ng Lakers sumabay mula sa interior kontra sa mga athletic forward na to ng Rockets. Pero hindi nila nasabayan ang Lakers mula sa efficiency sa in and outside. Third quarter, mas nakontrol ng Lakers ang tempo, mas nagkaroon sila ng decisive scoring run. Samantalang ang Rockets na limit sa 18 points lang sa quarter na yan. Diyan lumubo yung lamang ng Lakers, mas naging effective rin dyan yung mga pick and roll play ni LeBron kay Ayton. At yung naging key factor talaga sa winning games nila, si Luke Kennard 27 points, 9 to 13 shooting, perfect shot sa 3 naman, 5 of 5. Mas naging effective pa yan ngayon sa game 1 nila bilang floor spacer, momentum changer, gravity shooter. Siya yung humihila sa depensa ng Rockets mula sa field at 3. Kaya mas nagkakaroon sila ng maraming open shot. Based naman sa ESPN stats, si LeBron ang nag-lead sa team offense nila, halos 10 to 13 shooting at 77% mula sa tira ng mga teammates niya, galing mismo sa assist niya. Ibig sabihin, halos ng pasa niya nagiging points ng mga teammates niya, kaya mas nagiging effective. Hindi nga raw to normal assist lang, mas high quality shot creation, kaya talagang sobrang effective yung pagiging playmaker niyan ngayon at pinagmumulan siya ng team offense at hindi naman nasayang yung mga assist nga araw nito. Ang Lakers ngayon, hawak na ang 1 win sa series nang walang Luka at Reeves. Wala rin namang Kevin Durant sa game 1 na nangyari. Lahat yan nasa bench lang para sumuporta sa game 1 na to Parang magandang sign nga rin daw to dahil papasok si Luka sa evaluation ngayon. May mga report na possible nga raw mapaaga talaga ang balik niyan. It's either Luka o Reeves ang pwedeng bumalik. Hindi pwedeng pagsabay yung mga yan para lang sumuporta kay LBJ. May isang home games pa ang Lakers sa game 2. May 2-day rest pa sila bago ang game na yan na mangyayari. May recovery pa para kay LeBron. Saka sila papasok ng road game para sa game 3 at 4. At dyan mismo inaasahan nga na pwedeng makabalik si Luka o Reeves Kung makuha pa rin ng Lakers ang game 2, possible na mas maganda ang maging series na to at pumabor sa Lakers. Lalo na kung isa man kay Luka at Reeves makabalik ng maaga sa series na to sa first round, game 3 or game 4.